Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, please itago niyo na lang ako sa pangalang Norman. Ako yung tipong lalaki na may isang salita. Yung tipong lalaking sincere at iisa lang ang minamahal. Faithful, kumbaga. Pero ako yung lalaking bigla na lang nagbago ang isipan. Dapat ay magpapakasal na ako sa girlfriend ko, Chin. 3 months ago. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lang akong tumakas sa mismong araw ng kasal ko. Nakilala ko yung girlfriend ko sa isang party. Simpleng party lang. Pinakilala, nagkaroon ng common friends. Tapos, umiinom lang ako one time nang lumapit siya. Umupo siya sa tabi ko. Tapos napansin ko dahil maganda yung mga ngiti niya, para bang nagpapa-charming. So, naaliw na rin ako sa pakikipag-usap sa kanya. Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa librong binabasa niya. Tinatanong niya kung anong mga laman nun. Or tinatanong ko kung paano ba. At masyado siyang mahilig sa libro. Naikwento ko din sa kanya yung mga hilig ko. Naging magaan yung aming pag-uusap at naramdaman kong parang nagkakasundo kami sa maraming bagay. Simula noon, naging friends kami. Hanggang sa lumalim ng lumalim yung mga pinagkakwentuhan namin, mga interests at mga pangarap. Nagkakatawanan, nagkakwentuhan tungkol sa mga past experiences namin. After a few months, naging magkasintahan kami. Kung saan-saan ka lang na lang kami napapadpad. Trip dito, trip doon. Sinusulit ang mga araw na magkasama kami. Dama ko na sobra ko na siyang mahal. Hindi lang naman siyang naging girlfriend ko, Chin. Marami na rin. Pero naisip ko noon, siya na yung babaeng pakakasalan ko. Siya na yung true love na talagang para sa akin. At hinding-hindi ko na pakakawalan. Hanggang tumagal ang relasyon namin, umabot kami ng 2 years. Nagsimula akong mag-prepare, mag-ipon, para sa kasal namin. Nung sapat ng naipon ko, nag-propose ako. And that time, sigurado ako na siya na ang babae para sa akin. Na-ready ng lahat, excited ng lahat. Pero nung araw ng mismong kasal namin, bigla akong nagduda. Para bang naisip ko na, alam ko na ba kung anong ibig sabihin ng pag-aasawa? Hindi ko pinagdudahan ang babaeng mahal ko. Pinagdudahan ko ang aking sarili. Kaya ko na ba ang responsibilidad? Kung paano magiging asawa at pagiging tatay. Inisip ko that time, hindi pa pala ako handa sa mga responsibilities na maaaring darating sa akin. Few hours before our wedding, nagbago ang ihip ng hangin. Tumakas ako sa kasal namin. Malapit na kami sa simbahan nung naisipan kong bumalik kung saan ako nanggaling. Nag-alsa balutan, nag-impake at lumayo. At hindi ko alam that time kung saan ako patutungo. Basta, dinadala na lang ako ng mapa ako. Yung akala nilang na late lang ako, panay tawag na sa cellphone ko. Hindi ko sinasagot. Text ng text, message ng message. Hanggang in-off ko na ang cellphone ng tuluyan. Alam ko magagalit ang pamilya ng aking girlfriend.
Matapos ko ba namang tumakas sa kasal namin? Akala lang nila may nangyari na sa akin. Pero may mga witnesses kung paano ako nag-impake at paano ako umalis. Wala din silang nasabi, nakatingin lang sila sa akin. Basta nasabi ko lang, hindi pa ako ready. At nakarating yon sa pamilya ng girlfriend ko. Lahat nagtatanong kung bakit ko ginawa yon. Pero wala na akong narinig. Para sa akin, tanggap ko lahat ng sasabihin nila. Inisip ko, may dahilan ako kung bakit ko ginawa yon. Alam ko, hindi nila kailanman maiintindihan yung nararamdaman ko that time. Ako lang ang tanging nakakaintindi. Yung bang bigla kang natakot, bigla kang napaisip na hindi ka pa pala handa, na baka biglang maging miserable lang ang buhay ng babaeng pakakasalan ko. At hindi ko kayang magpakasal at magpatali kung hindi ko pa kaya ang mga responsibilidad. Yun ang nasa isip ko. Ngayon na lang sasaktan ko siya. Ngayon na lang ako aatras kaysa magdusa siya forever. Nung inopen ko na yung cellphone ko after a few hours, gabi na, nagising ako. Nakainom. Ang daming mga friends kong nag-reach out. Ang daming missed calls. Ang haba ng messages ng girlfriend ko. Binigyan ako ng advice, etc. Pero wala na, tapos na. Nakapag-decide na ako. Alam ko selfish ako dahil sarili ko lang inintindi ko. Hindi ko malang iniisip yung nararamdaman ng girlfriend ko. Napahiya ang kanyang pamilya, napahiya siya sa maraming tao. Pero doble pa ang nasa isip ko, Chin. Ayoko siyang mapahiya habang buhay dahil ako ang pinili niya. Maraming nangyari. Nagtago pa rin ako at hindi nila ako makita-kita. Hinahanap ako ng pamilya niya, pinagbantaan, kaya ako ay nagtago na. Hanggang sa kinumusta ko ang girlfriend ko. Nag-usap kami tungkol sa nangyari. Galit na galit siya. Hindi daw niya ako mapapatawad. Hanggang sa siya na mismong nagsabi na wag daw akong babalik. Hinayaan ko ang mga critics nila. Mga criticisms against sa akin. Hindi ko na lang din hinayaang makapekto yun sa akin sa pag-move on ko. Alam ko akong may mali, ako ang may kasalanan. Pero sino ba sila para husgahan ang nararamdaman ko? Ang alam kong tama ang aking ginawa, kahit mali pa sa paningin ng lahat. Alam ko magiging okay din silang lahat sa huli. Mapapatawad din nila ako. Iniisip ko tama lang yung ginawa ko. Dahil baka magiging irresponsable lang akong tao. Dahil hindi pa ako ready na mag-asawa. Inisip ko kasi kailangan ko ng panahon upang malaman ko kung ano ba talaga ang gusto ko sa buhay. Kailangan ko pa palang maging ready sa mga responsibilities na posibleng darating sa akin. Dahil wala pa akong ipon na sapat. What if mabuntis ang asawa ko? What if maging tatay na ako at wala akong ipon para buhayin sila? Masyado yata akong nadala sa puso ko dahil sobra kong mahal ang girlfriend ko. Pero sa pag-iisip na tama ako, tuluyan na ring nawala ang babaeng minsan kong sinabing siya ay para sa akin. Gusto ko rin sabihin sa mga taong nagbabalak mag-asawa, wag na wag kayong magmadali. Wag kayong magpapadala sa mga emosyon nyo. Alamin nyo muna yung panahon upang malaman ang gusto nyo sa buhay. Upang makapaghanda sa mga responsibilities. Kung hindi sigurado, may oras pa para umatras. Sa girlfriend ko,
mahal na mahal pa rin kita. Pero sa pagmamahal na yon, kailangan kong magsakripisyo. Isasacrifice ko ang sarili kong puso na mawala ka kaysa maging miserable ka sa piling ko. Hindi mo man maiintindihan sa ngayon. Pero sana, maiintindihan mo pagdating ng araw. Sana lang wish ko makakatagpo ka ng lalaking para talaga sa'yo. Hindi ka tatakbuhan sa araw ng kasal mo. Paninindigan ka, mamahalin ka, at yung ready na buhayin ka. Husgahan man ako ng maraming tao, naiintindihan ko. Chin, maraming salamat sa pagpili ng sulat ko. Naway mabasa nyo to bago pa ang date ng pag-a-abroad ko. Hanggang dito na lamang ang inyong kamax, Norman. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ng puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa. Dear Max FM with DJ Chini tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past only at Dear Max FM with DJ Chini.